Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading for May 2023. Ito ay May 31, last day ng May. Current energy check-in to. Sa maganda na ginagawa natin itong current energy check-in, papasok ng next month. Anyway, Aries, collective, no? Ito ay isang collective reading at hindi to personal reading. So, it only means na yung reading na ito maaaring mag-resonate a certain group of collectives. At kung hindi kayo mag-resonate, I will tap onto your energy for the month of June 2024. Okay? So, mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat sa pag-suporta na inyong sa ating mga Tagalog Reading Channel. Okay? So, Aries Collective, isi-shuffle ko lang muna yung mga cards in front of the camera. And I'll see you guys in a few seconds. Okay? Hi Aries, so simulan na natin ang inyong monthly reading for the month of May. Ginawa natin tong reading na to sa ganap na 9:30 PM, May 31, 2024. Current energy check-in to as of May and on to the next 3 to 6 months. Okay, cut lang natin ng 3 beses, Aries, ang cards. Bago natin kunin ang inyong 7 bara. Alright? So, are you ready, Aries? Okay, sa position 1, nandiyan ang, wow, bagong card, Stream of Love. Aries. At position 2, Loving Energy and Universe. At position 3, Outer Experiences. So, medyo may blue elements dito, Aries. Napansin mo, puro mga blue and white ang colors. And then, Realignment. Wow. Okay, mga keywords muna. Sorry. Nabangga natin ang i-align natin. Malawak ang table. Okay? At position 5, nandyan ang Letting Go. Position 6, nandyan ang Love of the Universe again. Ito rin, may Love of the Universe. May love din. At the center, first time itong lumabas. So, itong yellow, moon. No? And ang sabi dito, Joyful Presence. Interesting. Okay? So, Aries, upisa natin sa position 1. Ang sabi dito, sa release position, there is a stream of love supporting my dream. So, Aries, sa release position, meaning yung kailangan mong i-let go or yung kailangan na finally unleash mo na matagal mo nang hino-hold back. It's about time na i-reveal mo yan. So, you have to believe na someone or parang may energy dyan na you will be supported sa lahat ng mga aspirations and endeavors mo. You need to believe that. For some reason, baka you felt like at the back of your mind or sa perception mo that you are not being supported. Okay? Maaari na hinahanap mo to, hindi mo nararamdaman. But the truth is that nandun siya sa paligid mo and you have to see, kailangan mo makita, kailangan mo maramdaman yan na yung love na to maaaring nanggagaling sa external, maaaring yung pagmamahal mo rin within yourself para masuportahan yung mga pangarap. I hope it resonates. So, may assurance dito na whatever yung binigay mo ngayon na effort sa mga plano mo sa buhay, sa yung mga ninanais, no? Whether sa love or sa personal life mo or kahit sa mga pangarap mo, they love the idea na ito yung mga pangarap mo. So, sinusuportahan ka. So, and it could be also baka ikaw to na parang may dream ka pero parang sinasabi dito na it's about time na you got to love, no, something that you do para maabot mo yung mga pangarap mo, Aries. Okay? Now, at position 2 naman, ito yung kailangan mo ipagpatuloy. I am the loving energy of the universe. So, ang maganda dito is within yourself, no? Medyo maganda yung vibration mo, yung energy and aura mo, no? Na kailangan mo to ipagpatuloy for those na nasa parang very good spirited yung energy na nararamdaman mo as of this time. For me, onto the next 3 to 6 months, ipagpatuloy mo yan. I am the loving energy of the universe because para ma-attune mo yung frequency mo, no? Na katulad ng universe, medyo kailangan tataasan natin ang ating vibration. Kailangan nandun ka sa love frequency, sa happy frequency,
sa joyful frequency, yung mga matataas na vibration ng mga emotions. And I think, might as well sabihin ko na, since ito yung kailangan mong ipagpatuloy, nandun ka na. Attune ka na, and i-sustain mo yan, yung good vibes na yan, okay? The new concept of you, yung mga new belief mo na nakakabuti para maging magaan ang pakiramdam natin, ang mood natin, gumanda ang ating outlook sa buhay. That's good. Ipagpatuloy mo yan, okay, Aries? Now, at position 3 sa manifestation, ang sabi, my outer experiences are a reflection of my internal condition. Okay? No blame game. When it comes sa manifestations mo, okay, whether gumagana yan or hindi, Aries, hindi natin kailangan na i-project yan na kasalanan ng iba if it's not working on our side. Pero if it's working on our side, hindi rin natin kailangan i-project yan na may tumutulong talaga sa atin to make it happen. Kailangan mo rin paniwalaan na it's coming from you. Lahat na nakikita mo, na picture out mo sa surroundings mo, yan yung mga reality na na-manifest mo kasi yan yung mga byproduct ng mga paniniwala mo, ng pakiramdam mo at ng way of thinking natin, okay? So, ang sinasabi dito, whether it's good or bad, kung anong nararamdaman natin or pinaniniwalaan natin or mga core belief mo, magre-reflect yan outside. So, yun yung mga mamamanifest mo. Yung outer experiences mo, reflection lang yun, yung internal condition mo, yung internal state of being mo. Maring advice ka sa'yo, Aries. Okay, so you have to be careful sa kung ano yung gusto mong i-manifest. So, kailangan you have to be attuned and be aware din sa mga thoughts and feelings and beliefs mo, okay, na mga ina-assume natin. Okay, it has to always be good, no, na makakabuti sa atin. Alright? Now, at position 4, Aries, yung external energy, sabi dito, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. So, ito external energy. So, i-align mo yung sarili mo. Love frequency, 639 Hz ang love frequency. And it's the strongest force in the universe. So, yung external energy mo, sinasabi dito, i-align mo yung energy mo sa frequency ng love. Okay? At for that reason, pag medyo, alam mo yon, medyo we work out, no, yung inner work na ginagawa natin. But kahit nag-match doon sa external energy na yan, no, i-realign mo kasi, no, yung love na to, yun yung external circumstances mo. Kasi nandiyan yung release sa release position, ayun, no, there is a stream of love supporting my dreams. So you have to believe na sinusuportahan ka at napaka-loving ng energy mo. Ito yung, sinusupport ka doon ng love frequency, no? Loving energy galing to sa external factors. Could be, there are things na gusto mo, no? Na nakakapag-attune ka sa love because you love what you do. Baka may mga hobby ka na nag-grow ka, nag-enjoy ka gawin. So, tumataas ang vibration natin. Maybe in love tayo or marami tayong mga family and friends na sinusuportahan tayo. Okay? Sinasabi dito na yung external energy mo maganda. Okay? Kasi nakakatulong sila para magkaroon ka ng direction. Kung saan mo gusto patungo, maraming sumusuporta sa'yo. Okay? Now, dun sa mga kailangan mo ibigay sa sarili mo, sa 5th position, ang sabi, I let go of the shadow of the past. So, kailangan mo ibigay sa sarili mo is to learn how to let go dun sa nangyari. Okay? Kung magkakaroon ng reconnection or another cycle with a situation or a person, ang sabi dito, see someone for the first time with the eyes of love. Yung kailangan may bigay sa sarili mo, pag may bumalik na situation or people around you, wag na natin idalhin yung former concept or belief or impression natin sa kanila. Because yung nasa past, like yesterday, hindi na tayo yon. Okay? Like sila din. Yung past nila, it doesn't define kung sino sila, ganun ka rin. So, you have to see people na parang wag tayo masyadong judgmental. Yung kailangan natin. Give them the benefit of the doubt, the chance na mapatunayan na nagbago sila, Aries. Okay? Now, at 6th position naman, Aries, ang sabi dito sa new beginnings mo. When I accept the love of the universe, nandito rin yun sa continue, no? What do you need to continue? You are the loving energy of the universe. Because, ang sabi sa new beginning mo, kailangan mong tanggapin yung love ng universe as your primary teacher. So, yung mga lessons na natutunan mo, it was brought to you hindi dahil sa at your fault, hindi rin dahil sa fault ng iba. Like I said, no blame game. Hindi mo natin kailangan isipin paulit-ulit kung bakit nangyari yun, ano yung trigger, sino nag-cause niya. Is it you or other people? No. It's meant to teach you something, okay? So they love you. Your creator love you. Kahit anong belief system. That's why you are put to test. Baka sina-challenge ka. No? Yun yung beginning mo. It serves as a lesson for you
teach you something. And I will always be guided back to the light. So, nangyayari to, sa mga new beginnings na to, para sa'yo maaaring maging mahirap, okay, a little bit of challenge, no, but it's meant for you to learn something, no, in sa mga maybe recent ending or maybe recent mga bagong simula mo ngayon. So, it may be difficult at the start. Yun ang sinasabi rito. Pero it's meant for you para mas mag-grow ka. Yan ang sinasabi sa mga new beginnings mo. So, huwag tayong susuko. Okay? Kaya you will always be guided back to the light. Alright? Now, at the center, ang sabi naman sa lessons learned, Aries, when I'm connected to my joyful presence, like I said nga, dun ka dapat sa energy na masaya, mga positive energy, kasi yan yung matataas ng frequency. Joyful presence. Pag connected ka sa joy and happiness mo, okay, I attract support from the universe. What did I just said? There is stream of love supporting your dreams. And then, I attract support from the universe. You see, clear directions being presented to you. You are always guided back to the light. So, hindi ka pababayaan. It could be the universe or your creator will be sending people to help you, to have parang gabayan ka or nandyan para maging shoulder to cry on mo or your moral support. Okay, Aries? So, sana nag-resonate kayo sa inyong current energy check-in for May 31, 2024 at 9:40 p.m. natapos yung reading. And if it doesn't resonate, Aries, I will tap into your energy next time. See you guys on your next month reading. Take care, Aries. God bless and mahal ko kayo. Bye!